Welcome to another episode ng Budget Meal Philippine Loop 2.0 natin. Sa last episode ay narating na natin ang city ng Butuan dito sa Mindanao, kung saan ay gumastos lamang tayo ng 360 pesos sa buong biyahe natin. Yan ay dahil sa libreng pagkain at accommodation. Sa episode na ito ay tutumbukin na natin ang Davao. Pero bago ang lahat ay may mga lugar muna tayong sisilipin para saksihan ang mga gandang taglay ng mga ito. Magkita kaya kami ni Biyahe with Ken? Tara, samahan niyo ako at alamin ang mga pangyayari sa episode na ito. Davao, the Philippine Loop 2.0. Ako si MotoGP, isa akong vlogger, a certified Philippine looper, and a certified tindero ng kape sa kalsada. Marami na tayong nagawang content, lumibot sa buong Pilipinas, naging MC taxi rider, naging libreng angkas na rin. At uulitin ko, nagtitinda ng kape sa kalsada. Pero iisa pa rin ang hinahanap-hanap ko sa mundo ng pagmumotorsiklo, ang gumala. Kaya tara, samahan niyo ako sa istorya ng buhay ko at tuklasin ang mga bagong pangyayari na magaganap. Good morning mga kapatid. May nahanap ako kaya palingon-lingon ako. Time check. Phone. 5:17 a.m. na gumising tayo ng 5 a.m. Kailangan nating mga alis na ngayon agad-agad para hindi sayang yung oras. Hindi tayo gabihin uli sa daan. Okay, pake na ako. Ang target natin, mamaya explain ko sa inyo kung saan talaga mga target natin puntahan. Kaya tayo aalis ng ganito kaaga. Hopefully, magawa natin yung plano nating itinerary for today para hindi naman sayang yung araw natin at makapagpahinga din ulit tayo agad. At hindi tayo ganong gabihin. For sure gagabihin tayo. Pero bandang malapit-lapit na yun sa Davao. Tara. Boss Trunks, maraming salamat sa pagpapatuloy sa akin dito sa Butuan, Queensland Hotel. Napakalaking bagay po nito sa akin para sa journey ko ng Philippine Loop. And I hope na huwag kayong magsawa sa pagtulong dahil makikituloy uli ako sa Davao naman. Davao, Queensland. Yeah. Ano na tayo mga kapatid? Mainit na tayo ng motor. Thank you. Yan o, Queensland Hotel, Butuan City. Officially take out tayo mga kapatid dito sa Butuan. Yun yung sinasabi ko, pag umaga sinisipon talaga ako. So unang dadaanan natin ngayon is ang Enchanted River. Bandaro na tayo magmamap. Pero mga ano lang yan, 247 mga 100 plus lang yan. Wala kasing signal dito eh. Meron na rito. Check muna natin yung yung pupuntahan natin. Direction 137 kilometers. So 3 hours lang siya.
3 hours mga kapatid. Chanded River. Ligo tayo doon. Makikita natin uli yung pinaka gusto kong lugar pagdating sa ilog. At this time kailangan natin maghanap ng makakapihan. Pero siguro banda ron na, bandang malayo-layo na, para hindi sayang yung biyahe natin at saka yung gising natin ng maaga. Babakbak muna tayo. Bibit muna natin yung 3 hours na to. 5:40, mga 5:40 siguro tayo mga 5:35 tayo nag-take off. So bibit natin yung 3 hours, 5:35. So dapat 8:35 nandun tayo. Yun yung according sa schedule. Hindi man natin mabit kasi into nga tayo. Pero at least pumantay yung schedule na binibigay ni Google Map doon sa actual na magiging takbuhan o arrival natin doon. Ganda ng umaga dito, oh. Saan yun? Ito ko. Wow, solido. Wow. Kung may ganito ka laging umaga sa Maynila, napakaganda. Meron naman pala, pero sorry pero alam naman natin yung Manila polluted na talaga. Umakyat ka sa building, makikita mo, kala mo maulap pero hindi pala ulap. Ulan ba to? Hindi, pag lang yan, oh. Solid. The morning view na meron dito sa Butuan mga kapatid, napakaswabe. Butuan City na merong ganyang agandang araw at ganyang agandang view. May mga bulubundukin, di ba? Tara na, bakbakan na. Dami ko pa sinasabi. Let's go! Nakita nyo ba yun? Na-appreciate nyo ba yun? Isang nilikha ng ating Panginoon upang magsilbing liwanag sa ating buhay. Liwanag na simbolo ng pag-asa sa bawat kadiliman. Premium. Full tank. Premium. Sa resibo natin, 300 pesos. Ang kilometer reading natin is 8,422. Timpla tayo ng isang stick na kape. Ate, parang kailangan ko 2. Pwede pa pong isa pa pang kape. Saan na tayo? Where are we? Kakaliwa tayo dito. Sa puntong ito mga Anong kapatid, lugar ba to? dito na ata ako nagkamali ng pinasok. Ano nakalagay? Dito tayo. Anong lugar na ba to? Kung saan ay tinahak ko ang lugar na ito. Kung saan na ako nakapadpad mga kapatid. Allah. Hopefully tama tong tinatahak kong daan. Siguro magtatanong na tayo pag may nakita tayong tingin ko naman tama kasi may ginagawang kalsada. Ibig sabihin, pag ginagawa yung kalsada, abot ng gobyerno. Tanong tayo dito. Sir, pwede magtanong? Saan pa Enchanted River? Dire-diretso lang? Diretso lang tapos nasa may gym, pwede ka magtanong doon. Okay, sige po. Salamat po. So yun. Tama. Ano ko? Kasi parang wala akong masyadong nadaanan ganitong pagkakaalala ko, wala akong nadaanan ganitong rough road nung nagpunta ako ng Enchanted River. Rough road talaga siya. Hanggang saan kaya to? Loob-looban to napuntahan ko. Meron pa akong ilan 20 kilometers po. Wow.
Ay, bakit dito ako napadpad? Yung dual sport tire ng Shifa, sa ganito mo may appreciate sa ganitong klaseng kalsada talaga. Kasi usually pag mga ganyang daan, yung mga normal lang na yun, yung mga normal lang na motor, na gulong, yung pang road lang, mararamdaman mo magkakaroon ka ng slide ng bahagya. Pero ito, mararamdaman mo naman sa kanya, kinakain niya yung mga maliliit na bato at nagkakaroon siya ng grip sa kalsada. Sobrang na-appreciate ko tong bagong gulong ng Shifa Tires Philippines. Sobra, ang sarap. Grabe, puro lubak talaga. Mukhang malayo tong lubak na to. Tapos walang kabahay-bahay. Sana semento na, hindi pa rin. Oy, 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 oy. Walang kabahayan. Pero okay lang kasi may nakalagay naman dun na paskil kanina, yung kumanan ako to Enchanted River, Hinatuan. Yun nga lang, talagang tayo makapagmatulin. Puro bato maliliit. Gagamit nyo dito mga kapatid yung nyo, skills nyo sa dito tayo sa gitna. Ay, Diyos ko po, ano ba ito nadaanan kong ito? Bakit dito ako napadpad? Liblib na liblib. Malaking kantadya na yung mga halaman at puno rito. Ba't umaangat balahibo ko? Ay, ano ba yan? Ayun, may mga tabas-tabas na kahoy. Sabihin may mga nagtotroso dito. Mga kapatid, at this moment, mag-start na kayo manghula kung ano ang ipapangalan ko dito sa ADB natin. Kasi by upon completion ng Philippine Loop natin, doon ko ibibigay yung ipapangalan ko sa ADB natin. Lolo, ba't ganun? Nagbago. Ito na. Oh, may ano na rito. Dito tayo. Grabe. Sir, pwede mo magtanong? May Enchanted River po. Sa kabila po. Ano lang, dito lang ngayon. Aha. Salamat po. Kaliwa po. Salamat po. Grabe. Ito yung dinaanan namin, itong parte na to, itong kalsada na to. Ay, grabe.
Almost 20 kilometers yung tinahak natin mga kapatid. Dapat kanina pa tayo nandun. Bossing, Enchanted River? Diretso lang po. Okay. Ha? Dito kakaliwa. Salamat. Thank you. Matapos ang mahabang lubak-lubak na daan ay sa wakas, natuntun ko rin ang Enchanted River mga kapatid. Do you recall when we were young, running from all things at once, without thinking twice? And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Time has gone and I grew up. I somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are, and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. May 2022 nung una kong napuntahan ang Enchanted River. Paulit-ulit kong ikunakwento sa mga kaibigan, kamag-anak at sa bawat subscribers na nakakausap ko na ang Enchanted River ang pinakapaborito kong napuntahan sa isla ng Mindanao. Pero sa pagkakataong ito ay medyo nadismaya ako nang makita ko ang lugar na halos mapuno ng turista. Ang ilalim ng ilog ay bahagya mo ng masilayan dahil medyo malabo na ang tubig. Nababahala ako sa kahihinatnan ng ilog na ito kapag tumagal pa ang ganitong sistema. Sana makita ito ng kinaukulan ng hinatuan at magkaroon ng kontrol sa pagtanggap ng dami ng mga turista. Ang sabi ni Kuya, yung nakausap ko kanina doon sa may entrance ng Enchanted River mismo, doon sa mismo river na. Ang sabi, ngayon lang daw, summer, marami nagpupunta talaga rito. Ayun. Kaya siguro i-accept sila na accept. Wala naman akong issue doon, wala naman akong ano doon. Siyempre, ito lang din yung parang tourist spot dito sa Hinatuan, LGU dito sa Hinatuan. And yun lang, concern lang talaga ako kasi baka mamaya magtuloy-tuloy ng ganyang karami yung mga nagpupunta. Yung ganda ng lugar, yung ganda ng river, ma-exploit na. Nakakapanghinayang kasi, di ba? Ayun lang mga kapatid, maya-maya next stop natin, Hinatuan Falls. Natin yun. Bigyan natin yung sticker si sir. Ayan sir, follow nyo na lang po ako. Thank you. Thank you. Ika po. Back na tayo. Ano na tayo mga kapatid, Tinoyan Falls, then Davao, Aliwagwag, Davao. Ano na lang, hadswargin na natin to para makapagpahinga na tayo. At baka sakaling maabutan pa natin si Boy first time, ang kapatid natin na si Boy P sa bandang Cotabato. Let's go.
Yung sentro ng Bislig siguro. For sure. So meron pa tayong 21 kilometers. Oh. By the way mga kapatid, may mga ilang kayong madadaanan dito all over Mindanao. Laging may mga PNP checkpoints. Sa mga previous vlogs ko, yung mga nakaraang episodes, hindi ko lang siya na bibidyohan. Nasasaktuhan kasi pag turn, biglang bubulaga sa'yo yung checkpoint. Ganon yung sistema nung yung checkpoint nila. So yan for the security of each city or barangay. Time check 10:58. Meron tayong 20 kilometers remaining. Let's go. So from main road, kumanan tayo. 15 kilometers yung layo niya from dun sa main road. Ay wah. So ito na yung Tinoyan Falls. Paano ba to? Hindi ko alam. Diretso na ba tayo sa loob? Baka loob na ata ang tuloy. Mamaya na tayo magpa-picture sa pinaka-arc ng Tinoyan. Yun, daming turista. Boom! Boom! Panis! Pakadami oh. Tanong muna tayo. Dito ba paradahan ng ano? Baka pwede pumurada naman dito. Tanong muna natin. Tanong muna tayo dun. May mga kainan din pala rito. Sir, pwede magtanong? Ano sir? Paano dito? May entrance po ba? May entrance dito sir, 55 yung bawat isa ng tao. isa sa Yung parking fee ng motor mo at parang 12 pesos. saan nung nagbabayad doon? Doon kayo magbabayad. Sige po. Entrance. Salamat po. Hello po. Sir. Gabi po. Magkano po entrance dito? 55 pesos per head. 55 po. Susunod ka, sir? Po? Pasok ka po? Opo. Pero ipapark ko muna yung Saan po? Taga Imus, Cavite po. Thank you po. All good sa tayo. Wow, ganda. Kaso, hindi siya katulad nung mga nakaraan yung mga nakikita natin sa ibang vlogs or videos ng ibang vlogger. Kasi maganda raw to pag maulan talaga. Hindi tahimik ang kaulapan dito sa Mindanao. Wala pa ako nararanasang ulan since nag-take off ako sa Surigao. Kaya pero good thing na rin, walang sumpa. May man-made pool dito. Say hi! Diba? Ano pa picture? Tol, pwede pa picture? Thank you, brother. Tapos na tayo kumain. Dito na ako nag-lunch sa mismong Tinoyan Falls para hindi na ako titigil. Siguro yung magiging stop na lang natin sa labas is yung refill natin ng gas. Then dire-diretso na tayo papuntang Davao. Agas-aga daanan natin Aliwagwag muna bago tayo dumiretso ng Davao. So yung total na kinain natin ngayon kasama yung
yung mga inumin is 130 pesos. Oh. All gusto na tayo mga kapatid. Kanina yung kumain ba tayo kanina? Yung kape 15 pesos yun. So 15 pesos yung parang pinaka-breakfast natin kanina, yung coffee, then 130. Total of 145 pesos na tayo ngayong araw. Yun yung dalawang Philippine Looper, oh. Angkas lang sila. Ang galing, nakakatuwa. So gamit uli ako na itong Kobe cooling spray kasi napakainit. Napakainit ng panahon dito. Samantalang sa Luzon, ulan ng ulan. Sabi ng asawa ko doon, puro ulan daw sila ron. Kaya yun. Ay, balikan ko yung tubig ko doon, no? Sobrang init eh. Inom tayong tubig. Malala. So, pakarga tayo 328 pesos. 6 hours. Ha? Oo, sticker. Sticker, sige sir. Oo. Wait lang. Picture lang ko. Malabo ito eh, oh. Picture lang. Ayan yung 328.33, 8,589.5 kilometers yung kilometer reading natin. Sir, oh. Sige sir. Subscribe ka YouTube sir. Tsaka Facebook. Thank you. So sa Katil tayo pala dadaan. Okay. Tara. Let's go. Let's go baby. Hi. May intersection doon, may junction doon. Y junction 'yon. Pag kaliwa papuntang Katil, pagpakanan papuntang dire-diretso na yon Padabaw. So ito, nagbaya Katil tayo kasi pinaplano nating daanan yung Aliwagwag Falls. Ay, mabuhangin. Diyos ko, kakatakit. At habang binabaybay ko ang daan patungong Aliwagwag Ingat Falls, lang kasi may mga nahuhulog na maliliit na bato, tapos mga buha-buhangin na naiiwan. Kaya ingat lang dito. Uy, ganda ng island. sobrang ganda kaya naman hindi ko maiwasan na hindi huminto. You know, hindi mo makita masyado. Dito tayo. Paliparan ko kaya ng drone yan. Ganda nung island. Anong island yan? May signal kaya dito? Meron. Yun, may lilim dun. Time check 1:16. Dadating tayo doon alas 2. O sige, subukan natin magpalipad. Huwag tutumba. Bili tayong tubig tsaka tinapay. Ay, kahit tubig lang. May tubig kayo? Eto pa. May road construction dito. Delicate. Malapit na tayo. Ilang meters? 450. Dito tayo. May kasalubong. Chicheng. Maraming nakahinto, nagpapapicture. So ito yung Aliwagwag Falls. Ay, may bridge na.
Nilagyan na, pinaliliguan na sa baba, oh. Ayun lang. Kulang yung tubig. Hindi pala kulang. Anong tawag doon? Wala kasing ulan. Picture tayo dito. Ay, kapoy. Tumigil muna ako dito sa may tindahan kasi medyo bumuhos ang ulan. Pero ambon lang. Bala ko sana kasi mag raincoat. Pero mukhang hindi magtutuloy yung ulan. So nagkape na rin ako. Then maya maya lang sibat na tayo. Time check na 2:51, 3 na. So hopefully matapos natin to within 10 minutes para makadiretso na ulit tayo. Bravo. Ngayon ay tutungo na tayo sa Davao at susubukan nating bisitahin ang kapatid nating si Biyahe with Ken na sana ay naroroon dahil alam ko na sa estado ng buhay niya ngayon ay sobra na siyang abala. Nabunturan mga kapatid, nabunturan na. 84 kilometers remaining. Tagum na tayo mga kapatid, Tagum. Ano muna tayo? Pagasolina muna tayo dito sa Petron. Nagpagas tayo dito sa may Tagum Petron, 355 something. Ang kilometer reading natin is 8,784.60. So meron pa tayong 55 kilometers papuntang Davao. Approaching tayo ng Tagum Bridge. Gusto ko sanang paliparan to kaso it's raining man. So this is the Tagum longest flyover. Alright, Davao na ako mga kapatid. Dito kami nakapila noon ng Pampas Loopers. Ako, si Ken, sila Sadik. 4 na lang kami noon. Nung time na unang tungtong namin ng Davao na nakamotor. So ito yung SM Lanang. Ito yung palatandaan ko pag papunta sa bahay nila Ken. So sana tanda ko pa yung mga pasikot-sikot doon sa loob. Maybe ito na nga ata yun. Sa kabila pala dapat. Ito yung court, doon kami nadaan. So dapat sa kabila pa pala. Ay, tanda ko pa ang bahay mo, Daddy Ken. Walang pinagbago What's up, bro? Parado ko muna to. Ha? Oh! Basta kami ni Ken, bibili lang kami ng sabon kasi maglalaba muna ako. Laban ko lahat ng marumi ko. Para, ayan si Ken. Mga kapatid. Welcome back to Davao. Ito na-miss ko nung pagbakbakan talaga. Wala akong katandem pag bangkingan Oo. Grabe yung takbuhan natin. Pero iba pa rin yung bro. NMAX talaga pag yun ang gamit ko. Hindi bitin ako sa'yo dito. Benta mo ba? Tatlo na. Oo, tatlo na. Una,
Una, Manila, Mindanao. Yung unang trip. Unang trip Sabay natin. natin. Kung paano tayo nabuo. Pangalawa, yung kasama natin si DC Monorac. Yung nag-aeroplano tayo. Kayo pala. Ay, pang-apat ko na to. Bakit? Manila, Mindanao, Philippine Loop, Oo nga, no? Davao Tour. Tapos ngayon, Tapos ngayon, pang-apat ko na. Naka-apat na ako na punta rito sa Davao. Solid.